Ngayong araw nga pala ay magkakaroon kami ng lakad ng tabachoy ko na kapatid na si Renren. Napagpasyahan niya nga na magbakasyon muna sa malayong lugar at umalis sa bahay. Isang desisyon ng aking kapatid na hindi naman tinutulan ng aking nanay. Kaya samahan niyo ko sa mga mangyayari ngayong araw. At bago nga kami umalis ng bahay ay kumuha muna si mama ng tanim nilang ampalaya. Sa kapatid nga pala ni Papa kami pupunta at ito yung magiging pasalubong namin. Bago nga kami umalis ng bahay ay nagpaalam na muna kami kay mama. Mainit-init na nga pala yung panahon neto dahil tanghali na kami nakaalis ng bahay. Panorte nga pala ang magiging biyahe namin. Kaya dito kami dumaan sa may barangay Makabud, kung saan ang magiging labas namin ay sa San Jose del Monte, Bulacan. Nang makarating na nga kami ng Igay ay napahinto muna kami. Hanggang dito na nga lang pala yung kabisado kong kalsada. Kaya gagamit na kami ng Google Maps. Mula nga rito ay mahigit 1 oras na lang ang magiging biyahe namin. At nang matapos ko ngang iset up ang Google Maps ay bumiyahe na ulit kami. Hindi nga pala sanay si Renren sa mga ganitong biyahe kaya inaantok na raw siya. Ito nga rin pala yung unang beses na iaangkas ko siya ng malayo. Nang makakita nga kami ng Shell sa kalsada ay pinagasan ko na yung motor ko na si Snow. Kung saan wala pang 250 yung full tank niya. Dahil nga malayo-layo na yung biyahe kaya nagbawas na rin si Renren. Makalipas nga ang ilang saglit ay nakalampas na rin kami rito sa may arko ng San Jose del Monte, Bulacan. Kaya huminto na kami rito para magpa-picture saglit. Hindi rin naman nagtagal at narating na rin namin yung bayan ng Angat at napahinto na naman ako rito sa may napakagandang tanawin. Kahit tanghaling tapat nga ay napakaganda niya pa ring pagmasdan. Noong huling dumaan ako rito ay si mama ang angkas ko. At nakakatuwa lang dahil nagkaroon ulit ako ng pagkakataon na masilayan yung ganito kagandang tanawin. At matapos nga ang ilang saglit ng pagmumuni-muni ay tumuloy na ulit kami sa biyahe namin. Nakaramdam na nga rin pala ako neto ng gutom kaya huminto muna kami rito sa may Jollibee. Hello guys! Libre! Dito nga lang pala ito sa may tapat ng munisipyo ng Angat. Gusto nga pala ni Renren ng spicy na chicken. Kaya ito tamang food trip na siya. Friend. Kumain nga lang pala kami sa Jollibee at paglabas namin ay umuulan na. At saktong-sakto naman yung ulan dahil nakalimutan namin bitbitin yung kapote. Kaya tamang hintay na kami netong huminto yung ulan. Nung humina nga kaunti ay bumiyahe na ulit kami. Pero bigla namang lumakas ulit kaya napahinto na naman kami rito sa may Alpha Mart para sumilong. Ang hassle talagang bumiyahe ng nakamotor kapag umuulan. Lalo na kapag wala kang baong kapote. Tapos hindi mo pa magamit ng maayos yung Google Maps. Dahil nga mukhang hindi natitila yung ulan kaya sinuong na namin. No choice nga dahil sa dami ng pwedeng makalimutan yung kapote pa talaga. Baka gabihin nga pala kami sa kalsada kapag hinintay pa naming tumila. Kaya sinuong na namin kahit alam namin na mababasa kami. At ang sunod na bayan nga sa Angat Dam ay ang San Rafael, Bulacan. At dito ko na nga ulit na daanan yung kalsada na napakahaba. Kaunti nga lang pala yung mga sasakyan na dumadaan dito. Pero kailangan pa rin magdoble ingat dahil napakalalaki ng butas sa kalsada. Wala na nga rin palang ulan dito kaya nagmukha kaming parang basang sisiw. Wow, naintindihan sa Renren? Sleep. 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 Stand up. Stand up. Nakarating na nga rin pala kami sa pupuntahan namin. Syempre nag-food trip na rin kami ng chicharon na gawa nila Tito Bert and Tita Beth. Dumiretso na nga rin pala kami rito sa may dulong bayan ng Bulacan. At mula nga rito ay 20 kilometers na lang papunta sa Gapan, Nueva Ecija. Hinatid ko nga lang pala dito si Renren kila Tito Bert. Kung saan kampante naman ako naiwan siya dito. 6:30 na nga rin halos ng gabi ako bumiyahe pa uwi. Hindi pa nga rin pala tumitigil yung ulan neto at mabuti na lang nakahiram ako ng kapote. Solo nga lang pala ang naging biyahe ko. Kung saan medyo nakakatakot dahil wala rin akong nakakasabay ng mga sasakyan
sasakyan. Mabuti na lang kahit papano may ilaw yung kalsada. Kaya hindi ako nahirapan magmaneho kahit umuulan pa. Dito nga pala ako unang huminto sa may palengke. Meron nga pala ritong 2 likuan. Hindi ko nga pala ganong kabisado yung kalsada kaya huminto muna ako para i-check yung Google Maps. 1 oras na nga rin pala ang binabiyahe ko at nakarating na rin ako dito sa may Doña Remedios Trinidad. At isa nga itong palatandaan na tama ang binabiyahe ko. Bukod pa nga doon ay malapit na ako sa bahay. Huminto nga pala ulit ako rito sa may arko ng BRT para kumuha ng video clip. Nakauwi nga pala ako neto ng safe. Yun lang guys, salamat sa panonood.